everyone, I am Jasmine De Sumantin and I'm here to interview Miss Cindy Castanya for Iwas Utang Tips. So my first question is, why is it important for you to live a debt-free life and how does it help your peace of mind? So, good day no kanang importante siya sa ako kay dili lang siya nga ingon nga makahatag siya og peace of mind, but makakuan po siya, makahelp po siya nga mas ma-utilize nimo og ayo ang money without risking sa uban na mga gamit like na unnecessary things, and for better po nga makasave kung ka og money for kanang ma-emergency use bitaw anytime mo siya magamit. So, do you have a personal rule or a motto when it comes to spending your hard-earned money? Sakwa is focus on what matter most, like sa imong i-prioritize nimo imong needs like mga groceries or sa mga bills kay walahin na nimo imong mga wants kay anytime makapalit sa imong wants basta naalang kay extra money na kuan extra nimo nga money pag gikan sa pag-spend nimo sa mga important things imong gamitan. So, when you receive your business profit, what is the very first thing you do with the money? First, ako dyan siyang unahon o kanang ako siya i-save para mabalik na ko siya sa ako ang business kay dili man sad mi-show ako kung business kung ang katong sales nga nakuha or ang money nga nakuha nako sa business gasto na ko siya sa uban nga things like magbahin sa ko sa ako ang business kay nang extra na dahil man ito kung gamiton for mga needs ko na ko nga pwede na ko matapalan like for save example mag-save ko para in case magaling magka-aberya sa akong negosyo na po ko'y makuha gikan sa savings. So, how do you keep track of where your money goes? Do you use an app, a notebook, or just mental notes? For me, mas spongy siya ang notebook kay mas journal na ko siya or masulat na ko ang kanabitaw unsa gyud mas piso lang na ko nga expense. Importante man ang piso bisan pa o maura na siya kantidad para malista nimo tanan nimo na gasto o makabalo ba ka og short na baka or kulang ka kay kung magkuan ka banking app pwede man siya nga makaligtaan or katong sa mind lang especially sa mind kaya lang sa guna-una o marintanan nimo uban, so mas better o mas applicable sa ko ang mag-notes. Can you share a time when you almost fell into a debt trap and how did you manage to avoid it? Kanang na time siguro balik sa katanaw sa mga savings na kay na save o enough ba siya nga makakuan natin mo ang gabayran o nana before ka mo create a decision na mag-utang ka kay bas hindi ay kato mo na save enough ra kayo sa imong gabayran tas naka-utang na ka, so possible pa nga kato mo na save imo ra pud makuha para ibayad at imong nahutang, so mas better nga imo sa siyang i-check if napa ba kay money nga pwede nimo makuha dyan. So, this is my last question. What is one simple habit a student like me can start today to ensure I never struggle with debt in the future? Ang ang kuan jud is advice na ko is na save. Maskin piso lang na siya. Piso everyday matigom na siya dako-dako na jud kay na siya. Dan magamit din nimo siya sa time na example emergencies, di mo din na natong malikayan. So anytime na manggaling emergencies or needed nimo sa school na kailangan nimo bayaran or yung paglaanan sa money na kay makuhaan na kay makuanan niya kwarta imo pwede nimo magamit dili lang ka nga marag-rely na kasi mo parent bitaw sa imong savings maka-help siya nga ang kato imong mga bayron nun ikaw na mismo maka-provide kaling sa imong kaugalingong nga kwarta nga gisave. My learnings from the Iwas Utang tips that I learned from Miss Cindy Castanya is that set aside your needs so that when you need or naay kulang sa imuhang budget for your needs like bills, naa kay makuha extra dito sa imuhang money that is intended for your wants so that you can avoid from debt traps and mga unexpected nga debts. So I can recommend you should create a budget plan
for you to track your money kung siya padulong.